Ang grupo ni Wang Bin ay gabi na nang makarating sa isang settlement. Dahil sa itsura ng mga bahay sa lugar na ito umaasa ang ating bida na may maraming alahas siyang matatagpuan sa lugar na ito. Ang grupo ni Wang Bin ay nagpasya na manatili sa isang apartment-style na bahay dahil mas maganda itong gawing base. Mula sa matataas na damuhan may mga tao namang nagmamasid. Nag-usap din ang dalawa dahil napakasarap daw ng pagkain na kanilang naamoy sa gusali. Ang isang lalaki ay gusto na umatake sila sa grupo upang makuha ang mga supply nila ng pagkain. Ngunit ang isang lalaki naman ay napansin na malalakas ang dalang baril ng grupo ni Wang Bin. Pinaliwanag naman ng isang lalaki na dalawa lang ang lalaki sa grupong ito at ang isang lalaki ay may injury pa. Kaya naman madali lang daw nila itong matatalo pagdating sa laban. Ang lalaki naman ay agad nagalak sa kanyang narinig, kaya naman agad na din silang umalis para i-report ito sa kanilang grupo. Mula sa gusali, si Wang Bin ay mahimbing na natutulog habang si Guanxiao naman ay nagbibihis na matapos bembangin ng ating bida. Si Jiang Li ay masayang inaamoy ang kanyang sigarilyo at si Guanxiao naman ay dumating. Ang dalaga ay nirekomendang siya na muna ang magbabantay dahil sa hindi daw siya makatulog, kaya naman agad pumayag si Jiang Li sa alok. Ang panahon ay biglang nag-iba at bigla na lang umulan ng malakas. Mula sa matataas na damuhan ay may mga pagkilos na nangyayari at ito naman ay napansin ni Guanxiao. Ang buong grupo ay nagsama-sama upang maghanda para sumugod. Ang mga kalaban ay napansin na may isang bantay lamang sila. Kaya naman nagpasya na ang leader upang umpisahan na ang pagsugod. Gamit ang sniper ni Guanxiao agad niya namang nakita ang mga kalaban. Hindi nagtagal ang grupo ni Wang Bin ay nagsimula ng maghanda. Ayon kay Guanxiao may halos 20 na katao ang mga kalaban, nang dahil sa malakas na ulan hindi niya din daw napansin kung may mga baril nga daw ba ang mga kalaban. Si Wang Bin ay sinabing bumaril ang dalawang dalaga mula sa mga bintana, habang si Jiang Li naman ay pinagbantay niya sa hagdan na agad namang sinang-ayunan ni Jiang Li. Ang dalawang bata ay naghanda na din upang makipaglaban, ngunit ito naman ay inutusan ni Jiang Li na manatili na lang sa grupo ng mga bata upang mabantayan sila. Si Wang Bin ay tinignan ang ginagawa ng mga kalaban. Siya ay napansin din na tumatakbo sa magkabilaang parte ang mga kalaban, kaya naman napagtanto niyang gusto ng grupo na mapaligiran ang kanilang gusali. Si Wang Bin ay naghanda ng bumaril at iniisip na papatay siya ng ilan upang takutin at mapahinto ang mga kalaban. Habang kumikilos ang mga kalaban, ang isa naman ay bigla na lang natamaan sa ulo, kaya naman ang grupo ay nagsimulang magkagulo. Si Guanxiao ay napansin na mukhang natakot ang mga kalaban sa ginawa ni Wang Bin. Ang dalaga ay naghanda na din para pumatay pa ng ilan. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing huwag na magpaputok si Guanxiao dahil makaka-attract daw sila ng maraming zombie kapag nagpatuloy siya. Mahihirapan din daw sila makaalis bukas kung sakaling dumami ang zombie sa paligid. Si Miao ay sumang-ayon naman sa ating bida. Ngunit si Guanxiao naman ay sinabing papatayin niya lahat ng kalaban kapag nagtangka pa ulit silang lumapit. Si Wang Bin naman ay napansin na mas naging overprotective pa lalo si Guanxiao simula noong nagbebembangan na sila. Mula sa base ng mga kalaban, ang leader naman ay nagtaka kung paano sila nakita agad ng grupo sa napakadilim na gabi. Agad niya din napagtanto na malamang may night vision ang grupo ni Wang Bin. Ang dalawang tauhan niya naman ay nataranta at nagtaka kung ano na nga daw ba ang gagawin nila. Ang leader nila ay pinaalala ang naipon nilang 300 na zombie, kaya naman balak niya daw itong pakawalan para umatake sa gusali. Ang leader ay agad nang inutusan ang kanyang tauhan upang dalhin ang mga zombie sa direksyon ng grupo nila Wang Bin. Ang ating bida ay napansin na ilang oras na lang umaga na, mukhang hindi na din daw magbabalak ang mga kalaban, kaya naman inutusan niya na si Guanxiao para magpahinga. Ang dalaga ay gustong samahan sa pagbabantay si Wang Bin, ngunit muli niya namang pinaalala na kailangan nitong magpahinga. Mula sa mga damuhan may mga kumikilos na naman na kalaban na agad namang napansin ng dalawa. Si Wang Bin ay nainis sa pagbabalik ng kalaban, kaya naman ubusin niya na daw sila ngayong pagkakataon. Matapos umasinta ni Guanxiao, mabilis niya namang napabagsak ang dalawang zombie na ikinatuwa naman ng dalawa, ngunit mula sa matataas na damuhan may mga parating pang ibang mga zombie. Ang ating bida ay sinabing matulog at magpahinga na ang dalaga, ngunit si Guanxiao naman ay sinabing gusto niya pang makasama ng matagal si Wang Bin. Ang maraming bilang ng mga zombie ay nag-iingay sa paligid na ipinagtaka naman ni Guanxiao. Sila Wang Bin ay nagulat matapos makita ang napakaraming bilang ng mga zombie. Ang dalaga ay nagtaka kung bakit nga daw ba sobrang daming zombie ang biglang dumating sa lugar. Napagtanto din bigla ni Guanxiao na malamang kagagawan ito ng mga tao noong nakaraan, kaya naman mukhang gusto daw silang itrap ng mga ito. Si Wang Bin ay hindi kinabahan sa ginawa ng mga kalaban dahil pagprapraktisan niya lang daw sa pagbaril ang mga zombie na ito. Dahil sa dami ng kanilang supply pwede daw silang manatili dito ng matagal habang pinapatay ang mga zombie. Hindi nagtagal sila Miao ay napansin na din ang maraming bilang ng zombie sa paligid.
Si Jiang Li ay sinabing kailangan nilang mapatay ang lahat ng zombie sa paligid upang makausad sila at makalabas ng gusali. Ayon kay Xiao Nang, sinabi daw ni Wang Bin na magsasanay sila bukas ng pagbaril sa mga zombie na nasa labas. Nagtaka din sila kung kaya nga daw ba nilang maubos ang mga zombie sa paligid. Si Miao naman ay komportableng sinabi na hindi na daw susugod ng patago ang mga kalaban dahil sa dami ng zombie sa paligid. Kaya naman siya na lang daw muna ang magbabantay habang sila naman daw ay magpahinga na. Ang dalawa ay mahimbing nang natulog matapos magbembangan. Ang grupo ng kalaban naman ay masayang makitang natrap na ang grupo ni Wang Bin. Kapag nagtangka daw tumakas ang grupo ng ating bida, tiyansa na din daw nila ito para tapusin sila. Kinabukasan, ang dalawa ay masayang nagising. Si Xiao Nang naman ay agad inalok si Wang Bin para pumatay ng mga zombie sa labas, ngunit sinabi naman ng binata na gutom na siya kaya naman kumain na daw muna sila. Si Wang Bin ay napangiti at iniisip na nasa malapit lang ang mga kalaban, kaya naman ngayong araw ipagluluto niya daw sila ng masarap na karne ng baka. Si Miao ay sinabi naman na matatrap sila dito ng ilang araw, kaya naman kailangan daw nilang magtipid ng pagkain. Ang ating bida naman ay sinabing huwag mag-alala si Miao dahil marami daw silang pagkain. Mula sa hindi kalayuan ang grupo ng kalaban ay nagluluto ng kanilang pagkain. Habang handa na silang humigop ng sabaw ng hindi nila alam na uri ng gulay, ang leader naman ay may naamoy na kakaiba sa ere na kanya namang ipinagtaka. Ang tinutuluyan nila Wang Bin ay naglalabas ng napakabangong amoy. Kaya naman ang mga kalaban sa hindi kalayuan ay nalaman na nagluluto sila ng napakasarap. Si Wang Bin ay nagluto ng kanyang paboritong pagkain na nagustuhan naman agad ng tatlo matapos nila itong maamoy. Si Miao ay sinabing magaling palang cook ang ating bida. Habang kumakapit na parang tuko si Guan Xiao, si Jiang Li naman ay sinabi din na pati siya na in love sa binata. Dahil sa napakabangong niluto ni Wang Bin, malamang nanggigigil na naman daw ang mga tao sa paligid na sinang-ayunan ng ating bida dahil ito daw talaga ang kanyang plano. Habang nagkakaigihan na ang dalawa sa kanilang usapan, si Guan Xiao naman ay tila sinasabing sa kanya lang si Wang Bin. Ang mga kalaban sa paligid ay nainis at nainggit sa kanilang naamoy na pagkain, kaya naman itinapon na lang nila ang hindi masarap nilang pagkain. Habang umiiyak ang kanilang grupo, ang leader naman ay nainis din sa kanilang sitwasyon at sinabing kailangan nilang makuha ang supplies ng grupo ni Wang Bin kahit na anong mangyari. Ang grupo ay nagulat matapos nilang marinig na nagpaputok ang grupo ng ating bida. Masaya din sila dahil kapag naubos na daw ang mga bala nila Wang Bin pwede na daw silang sumugod sa kanila. Ang dalawang bata ay bumabaril at paunti-unting pinatay ang mga zombie sa paligid. Si Wang Bin naman ay masaya dahil sa gumagaling na daw ang mga bata sa pagbaril. Si Miao ay nag-alala dahil mukhang nagsasayang lang sila ng bala sa pagsasanay ng dalawang bata. Ngunit sinabi naman ni Jiang Li na mabuti na daw ito upang may makasama silang marunong bumaril sa hinaharap. Si Xiao Nang ay nanalo sa paramihan ng pagpatay ng zombie, kaya naman may reward siyang pritong manok mula kay Wang Bin. Habang nalulungkot si Xiao Bai, inalok naman siya ni Xiao Nang na maghati na lang sila sa pagkain, ngunit pinaalala naman ni Xiao Bai na reward ito ni Xiao Nang. Ang batang lalaki ay sinabing isang pamilya na sila, kaya naman magsasalo daw sila palagi sa mga biyayang matatanggap nila. Si Jiang Li ay napansin ang ginawa ni Xiao Nang at sinabing maganda ang ginagawa nito. Ang ating bida ay binigyan ang mga bata ng mga pagkain dahil sa naging mabait daw silang lahat nitong nakaraan, kaya naman muling natuwa ang mga bata. Si Miao ay nag-alala kung magiging sapat pa nga daw ba ang pagkain na natitira para sa kanila. Si Wang Bin naman ay sinabing huwag mag-alala ang dalaga dahil siya na daw ang bahala. Si Miao ay napansin na laging nauubusan ang laman ng bag ni Wang Bin, ngunit kinabukasan napupuno daw ulit ito, kaya naman nagtaka siya kung saan nga daw ba ito nakukuha ng ating bida. Naisip niya din na mukhang gustong isekreto ito ni Wang Bin sa kanila, kaya naman rerespetuhin niya na lang daw ang kagustuhan ng ating bida. Ang grupo nila Wang Bin ay nagpatuloy sa pagpatay ng mga zombie hanggang sa mabilis na lang sumapit ang gabi. Ang mga kasamahan ng leader ay nag-aalala dahil isang buong araw nang bumabaril ang grupo ng ating bida, ngunit hindi pa din sila nauubusan ng bala. Ang leader ay sinabi naman na mas makaka-attract pa ang grupo nila Wang Bin ng mas marami pang zombie sa paligid. Kaya naman siguradong mauubos din daw ang bala nila. Ang ating bida ay napagod kakabaril ng mga zombie maghapon, kaya naman minasahe siya ng tatlo. Namangha at nagtaka din sila kung bakit nga daw ba nagpapagod pa si Wang Bin sa pagpatay ng mga zombie. Dahil pwede naman daw nila gawin ito para sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabing gusto niyang magsanay upang mas gumaling pa siya sa pagbaril. Iniisip niya din na kailangan niyang makapatay ng maraming zombie upang ma-upgrade ng mabilis ang kanyang system. Kinabukasan si Wang Bin ay pinagpahinga muna ang lahat, habang siya ay sinolo patayin ang mga zombie para mapataas ang kanyang experience points. Hindi nagtagal ang kanyang skill ay naging level 4 na. Dahil sa kanyang panibagong skill mas naging asintado pa siya,
kaya naman ang ordinaryong baril sa kanyang kamay ay nagiging sniper para sa kanya. Iniisip ng ating bida na magpipitong araw na simula noong makarating sila dito, naging magandang sitwasyon din daw ito para sa kanya upang ma-improve pa ang kanyang mga skills. Ang ating bida ay nilabas na ang lahat ng natitira niyang food supply sa kanyang item box upang iwan sa kanila. Nagulat din sila dahil may ganitong karaming pagkain pa daw pala si Wang Bin na nakatago. Si Miao ay napagtanto na kung bakit napakakalmado ni Wang Bin sa tuwing tatanungin niya ito tungkol sa kanilang pagkain. Ang ating bida ay muling pinaalala na alagaan at protektahan nila ang kanilang sarili, dahil sa loob ng 7 araw mawawala na naman daw siya, at sa kanyang pagbalik mas magdadala na naman daw siya ng mga masasarap na pagkain. Ang dalawa naman ay naging komportable na sa pag-alis ni Wang Bin at sinabing may tiwala sila sa kanya. Ang ating bida ay pinaliwanag na mahalaga sa kanya ang mga ginto at mga alahas, dahil maaari niya daw itong ipagpalit sa mga pagkain, kaya naman huwag daw sana nila itong ipaalam sa iba. Si Guan Xiao ay agad namang sumang-ayon, pati na din ang dalawa ay sinabing may tiwala sila kay Wang Bin anuman ang gawin nito. Pati ang dalawang bata ay nangako din na hindi nila ipagsasabi ang sekreto ng ating bida. Hindi nagtagal na lipat ang eksena sa tunay na mundo kung saan may bumibili ng pakwan, napasulyap din sila sa damuhan, dahil ang ating bida ay tuluyan nang nakabalik sa kanyang mundo. Sinabi din ni Wang Bin sa system na ibagsak naman daw siya nito sa mas komportableng respawn point sa susunod. Na sinang-ayunan naman ng system. Agad binuksan ni Wang Bin ang kanyang cellphone at agad niya namang nakita ang missed calls ng dalawa niyang kaibigan. Napansin niya din na tumawag si Xiao Qian sa kanya, kaya naman nandiri siya dahil mukhang balak na naman daw siya kainin nito matapos siya nitong iluwa. Matapos makauwi ng ating bida, siya naman ay agad tinawagan si Hong Fei. Ang dalawa ay nagkamustahan at napagkasunduan nilang mag-usap bukas. Ilang sandali pa, si Wang Bin ay natanggap na naman ng tawag na nanggaling kay Xiao Qian. Sinagot niya ito at tinanong kung bakit siya napatawag sa kanya. Ang dalaga ay binalaan si Wang Bin dahil sa nagpadala daw ng killer si Liang upang patayin si Wang Bin. Habang naiinis pa din ang ating bida sa panloloko ng kanyang ex-girlfriend, bigla namang dumating si Liang, kaya naman naputol na ang kanilang usapan. Habang siya ay nagtataka kung bakit biglang nag-aalala si Xiao Qian sa kanya, iniisip niya naman na hindi niya magagamit kung kailan niya gusto ang kanyang pagbaril dahil sa hindi naman daw legal na basta na lang gumamit ng baril sa mundong ito. Kaya naman ang ating bida ay napagtantong kulang ang kasalukuyang skills niya ngayon. Si Wang Bin ay nagpasya upang gamitin ang lottery machine at para makakuha ng panibagong skill. Si Wang Bin ay handa na naman mag-draw, ngunit isang beses na lang siya pwedeng mag-draw dahil sa 150 kilos na lang ang kanyang gold. Ang ating bida naman ay nagpasyang sumugal at gamitin ang isang draw, kaya naman siya ay nagdasal na sana may maganda siyang makuha. Habang nagro-roll ang slot machine, ito naman ay biglang huminto sa isang skill book, kaya naman natuwa ng sobra ang ating bida. Dahil sa kanyang panibagong skill na may kakayahang madagdagan ang kanyang bilis, ang ating bida naman ay natuwa at hindi na daw makapaghintay na gamitin ito. Si Wang Bin ay pumunta sa gitna ng kalsada. Mula rito siya ay naghanda para tumakbo ng 5 kilometro para makapunta sa syudad. Habang siya ay tumatakbo, nakaramdam naman siya ng napakagaan na pakiramdam sa kanyang pagtakbo. Hindi nagtagal siya ay nakarating na sa syudad, napansin niyang inabot lamang siya ng 9 minutes sa pagtakbo ng 5 kilometro. Habang siya ay nagsasaya sa kanyang bagong skill, siya naman ay may napansin sa isang sulok. Ang mag-ama na baguhang nagtitinda sa lugar ay biglang ginulo ng Black Tiger Group, at ito ay pinipilit nilang magbayad ng renta sa kanila. Ang matanda naman ay nagpaliwanag dahil hindi daw nila alam na may renta sa lugar na ito. Ang kalbong lalaki ay sinabing huwag nang magbayad ang matanda, dahil sa ganda ng kanyang anak pwede na daw itong pambayad sa kanila. Ang kalbo ay nagtangkang hawakan ang kokomelo ng dalaga. Habang ang kanyang tatay naman ay sinasabing tumigil ang kalbo sa kanyang ginagawa. Ang dalaga ay bigla din namang nataranta at napasigaw dahil sa ginagawa ng mga manyakol sa kanya. Si Wang Bin ay hindi na nakapagtiis sa kanyang nakikita, kaya naman siya ay nagtangkang mangialam. Habang malapit nang mahawakan ng lalaki ang mga kokomelon, may bigla namang pumigil sa kanya na agad namang napansin ni Wang Bin. Ang matanda ay sinabing hindi totoong lalaki ang kalbo dahil sa panghaharas nito sa isang babae. Ngunit ang lalaki naman ay nagpakilala at sinabing bubugbogin niya ang matanda kapag hindi pa ito tumigil. Ang matanda naman ay hinamon ang kalbo na gawin nito ang kanyang mga sinasabi. Ang kalbo ay nagtaka kung bakit hindi niya nga daw ba maigalaw ang kanyang buong katawan. Ang kasama ng kalbo ay sinabing bugbugin na ng kalbo ang matanda, ngunit si Wang Bin naman ay nagtaka kung bakit hindi nga daw ba gumagalaw ang kalbo. Si Wang Bin ay napansin ang kakaibang aura ng matanda na pumipigil sa paggalaw ng kalbo. Ang matanda ay muling nagsalita at sinabing naghihintay siya sa pagbugbog ng kalbo sa kanya. Ang lalaki naman ay nainis at inutusan ang kanyang mga kasama na pahirapan ang matanda,
kaya naman ang kalaban ay agad nang sumugod, ngunit ang matanda naman ay sinabing napakahinang sumuntok ng lalaki. Ang kalaban naman ay nataranta dahil sa lakas ng kanyang suntok hindi niya man lang daw napagalaw ang matanda, kaya naman agad niyang napagtanto na hindi siya mananalo sa laban. Ang matanda ay seryosong sinabi na tuturuan niya ng leksyon ang mga kupal gamit ang kakayahan ng kanyang mga ninuno na tinatawag na kung fu. Ang matanda ay nagsimulang umatake na nakapagpatalsik naman sa dalawang lalaki. Dahil sa nangyari, si Wang Bin naman ay namangha sa kakayahan ng matanda. Dahil sa ginawa ng matanda sila ay nainis at balak ng patayin ito. Ang dalawang kalaban ay sabay sumugod, ngunit madali siyang nakaiwas sa atake at agad namang nakapag-counter-attack sa kalaban. Ang isang kalbo ay desididong mapatay ang matanda, ngunit madali niya lang itong nadisarmahan at maibato sa kanyang kasamang kupal. Ang kalbo ay biglang lumitaw at handa ng hampasin ang matanda, ngunit si Wang Bin naman ay handa ng umatake at nagawang matamaan ang leader ng grupo. Ang matanda naman ay nagulat dahil sa nakita niyang ginamit ng binata ang isang bagra palm technique. Matapos mapabagsak ang mga kalaban, ang mga tao naman sa paligid ay nagdiwang dahil sa kanilang nakitang laban. Tinanong ng ating bida ang kalagayan ng matanda, kaya naman sinabi nitong ayos lang siya. Ang lalaki ay nagpasalamat sa matanda, kaya naman sinabi nitong maliit na bagay lang ang kanyang ginawa. Si Wang Bin ay pinaalala na delikado ang grupo ng mga nakalaban nila, kaya naman binalaan niya ang mag-ama na huwag na ulit magbenta dito sa susunod. Ang mga kalaban ay mabilis nang tumakbo at tuluyan ng iniwan ang kalbo. Mula sa kanyang likod sinabi naman Wang Bin na hindi pa siya tapos sa kanya. Habang kinakabahan ang kalbo, sinabi naman ni Wang Bin na huwag na ulit silang uulit na mangotong dito sa lugar na sinang-ayunan naman ng lalaki. Habang kinakabahan, tinanong din nito kung saan nga daw ba nag-aral ng martial arts ang ating bida. Kumpiyansang sinabi naman ng ating bida na wala siyang teacher sa pakikipaglaban, ngunit tandaan daw ng lalaki na ang pangalan niya ay Wang Bin. Ang binata ay tinanong ang pangalan ng matanda, ngunit sinabi naman nitong paalisin na daw muna nito ang lalaking kalbo. Habang pinapaalis ito ng ating bida, naalala niya naman ang pangalan na Wang Bin dahil ito daw ang pangalan na nagpahirap sa isang grupo nila. Habang iniisip na kailangan niya nang makaalis dito ng mabilis, si Wang Bin naman ay nainis sa lalaki dahil sa napakatagal daw nitong umalis. Dahil sa kanyang kaba sinabi niya namang aalis na siya agad. Ang isang lalaki ay tinawag si Wang Bin dahil sa kinalaban nito ang Black Tiger Guild siguradong babalikan daw siya ng mga ito sa susunod, kaya naman sinabihan nila ang ating bida na mag-ingat simula ngayon. Habang nagpapasalamat ang binata sa kanilang payo, ang matanda naman ay tinawag siya at tinanong kung pwede nga daw ba sila magkwentuhan ni Wang Bin. Ang ating bida ay agad pumayag sa alok, kaya naman hindi nagtagal na sa isang lamesa na ang dalawa. Ang matanda ay napansin na nasa level 2 na ang lakas ng bagra palm technique ng ating bida. Tinanong niya din kung ilang taon na nga daw ba si Wang Bin. Siya naman ay sinabing 21 na siya ngayong taon. Iniisip niya din na totoong master ang kanyang kaharap dahil agad nitong nalaman ang level ng kanyang skill. Habang namamangha ang matanda sa ating bida, namangha din naman si Wang Bin sa kakayahan ng matanda. Ang matanda ay sinabi din na may mahirap siyang request sa ating bida. Ang ating bida ay sinabi naman na handa siyang gawin ito kung makakaya niya itong gawin. Ang matanda ay sinabing gusto niyang makasparing ang ating bida, na kanya namang ikinagulat dahil pwede niya daw ma-injury ang matanda. Ang matanda naman ay sinabing huwag mag-alala ang ating bida dahil hindi daw siya mahina. Hindi nagtagal ang dalawa ay nagkasundo para mag-sparring. Ang matanda ay inalok na maunang umatake ang binata, ngunit si Wang Bin naman ay gusto din na mas maunang umatake sa kanya ang matanda. Siya naman ay muling sinabi na baka hindi na makabawi si Wang Bin kapag siya ang naunang umatake, kaya naman pinauna niya na ang binata, na sinang-ayunan naman na ni Wang Bin at agad ginamit ang kanyang teknik. Matapos kumilos at umatake ng binata, iniisip niya namang 30% pa lang ang gagamitin niyang lakas. Ang matanda ay nagawang masangga ang atake ni Wang Bin, na kanya namang ikinagulat dahil hindi niya man lang daw nakita ang nangyari. Si Wang Bin ay nagawang matamaan ng atake, kaya naman ito ay tumalsik ng malayo, habang iniisip na maswerte pa siya dahil nagpigil ng lakas ang matanda. Ang matanda ay napansin na nagpipigil pa ng lakas si Wang Bin, kaya naman siya ay humingi ng tawad at sinabing ibibigay niya na ang kanyang buong lakas. Matapos magpatuloy ng sparring nilang dalawa, sila naman ay muling nag-inuman habang masaya naman ang matanda sa kanilang naging sparring. Ang bugbog sarado nating bida naman ay nagpasalamat sa matanda dahil sa magandang laban. Ang matanda ay pinayuhan si Wang Bin na magkaroon ng mas marami pang aktual na laban upang mas lumakas. Matapos magpasalamat sa payo ng matanda, siya naman ay nagtanong kung pwede nga daw ba siya turuan ng matanda ng teknik nito. Ang matanda ay sinabing mapapabagal ang pag-unlad ng naunang teknik ni Wang Bin, ngunit ang ating bida naman ay sinabing makakaya niya itong mapagsabay. Sinabi niyang malakas ang kanyang teknik,
Ngunit gamit ang teknik ng matanda gusto niya daw makipaglaban sa mga kalaban nang hindi sila gaanong nasasaktan, kaya naman gusto niyang matutunan ang skill ng matanda. Dahil sa mabuting puso at mabuting pananaw ng ating bida, nagpa siya ang matanda na turuan si Wang Bin ng kanyang teknik. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na pumayag ang matanda, kaya naman bigla na lang siyang napaluhod at nagpasalamat sa kanya. Ang matanda ay iniisip din naman na napakaswerte niya dahil aksidente siyang nakahanap ng isang nakakamanghang estudyante. Ang matanda ay nagpakilala bilang Li Cheng, ang kanyang teknik ay hindi niya din daw tinuturo sa mga hindi niya kilala. Dahil kinuha siyang estudyante ni Li Cheng malamang pamilya na daw ang trato nito sa kanya, kaya naman sinabi niya din sa matanda na susunod siya sa lahat ng ituturo ni Li Cheng sa kanya. Ang matanda ay pinaalalahanan si Wang Bin na huwag gumawa ng masasamang bagay dahil kung hindi ikamamatay daw ito ng binata. Matapos maramdaman ang malakas na pressure, sinabi naman ng ating bida na huwag mag-alala si Li Cheng dahil hindi daw siya gagawa ng masama gamit ang ituturong teknik ni Li Cheng. Ang matanda ay natuwa sa sagot ng binata, kaya naman nagpatuloy pa ang kanilang usapan. Ilang sandali pa, ang tatlo ay magkakasama na, at ang ating bida naman ay bibilhan daw ang dalawa niyang kaibigan ng kotse. Sinabi niya din na deserve nila ng magandang sasakyan dahil sila ay shareholder ng kanilang kumpanya. Tinanong ni Li Ping kung ano nga daw ba ang gustong sasakyan ni Wang Bin. Siya naman ay biglang sinabi na gusto niya ng traveling van. Iniisip din ng ating bida na maganda ang van dahil maisasakay niya ang lahat sa kabilang mundo at siguradong magiging masaya silang lahat sa sasakyang ito. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa tindahan ng mga sasakyan. Habang sila ay naglalakad sa loob, napansin naman nila agad ang isang magandang sasakyan. Ang ating bida ay may napansin at ito ay ang babaeng pinapagalitan ang kanyang junior. At sinasabing tawagin siya nito kapag may potential buyer na dumating. Matapos sumumbat ng lalaki, ang babae naman ay mas nagalit pa, at muling binantaan ang lalaki na matatanggal ito sa trabaho kapag nahuli niya itong nangaagaw ng customer. Na ikinagulat namang marinig ni Li Ping. Dahil sa nakita niyang eksena iniisip naman ni Wang Bin na isang impyerno ang lugar na ito para sa lalaki. Ang ating bida ay nagsimulang tawagin ang dalawa, at sinabing gusto nilang bumili ng kotse, kaya naman humingi siya ng mag-a-assist sa kanila. Ang dalaga naman ay agad na inis at pinagsabihan ang dalawang kaibigan ni Lloyd dahil hindi daw nila magagawang mabayaran ito kapag nagasgasan nila ang kotse. Ang dalaga ay nagsimulang pagmasdan ang pormahan ni Wang Bin at iniisip na mukhang ukay-ukay lang daw ang kasuotan nito. Napansin din ang dalaga ang sapatos ng ating bida at sinabing normal lang din ang sapatos nito. Sinabi din ng babae na napakamahal ng mga binibenta nila dito na hindi kayang mabili nila Wang Bin. Ang ating bida naman ay napansin na mukhang minamaliit sila ng dalaga. Ang store manager ay umalis habang sinasabi na wag nang mangarap ang magkakaibigan na makakabili sila ng mga kotseng binebenta nila. Pinaalalahanan din ng dalaga ang lalaki dahil tatanggalin niya na daw ito sa trabaho kung sakaling hindi nito maabot ang kanyang kwota ngayong buwan. Ilang sandali pa, ang lalaki naman ay magalang na inalok si Wang Bin upang tignan ang mga kotse sa kanilang store. Ang ating bida ay narinig na may kwota na hinahabol ang lalaki. Kaya naman tinanong niya kung magkano nga daw ba ito, ngunit sinabi naman ng lalaki na malayo niya pang maabot ang kanyang kwota. Si Wang Bin naman ay pinagaan ang loob ng lalaki, dahil kung i-assist daw siya nito ng maayos maaabot na daw nito agad ang kanyang kwota. Ang lalaki ay pinakita na din agad ang unang kotse na nagkakahalaga ng 600,000. Ang ating bida ay nagandahan sa kotse, ngunit si Hong Fei naman ay sinabing napakamahal nito para sa kanila. Ayon kay Hong Fei, hindi daw nila kailangan ng magagandang sasakyan para maka-attract sila ng mga customer. Si Wang Bin ay naiintindihan daw si Hong Fei, ngunit kailangan pa daw nilang magtingin ng mas maganda pang kotse. Ayon sa ating bida napakamura daw ng kotseng pinakita ng lalaki, kaya naman sinabi niyang dalhin niya sila sa mas mahal pang mga kotse. Sinabi niya din sa dalawa na huwag silang mag-alala tungkol sa pera, dahil hindi niya pa daw nakakalimutan ang pagtulong nila sa kanya sa tuwing nagigipit siya sa kahit na anong bagay. Habang umiiyak ang dalawa, sinabi naman ni Wang Bin na baliwala na lang ang mga gagastusin nila ngayon kapag naging bilyonaryo na sila sa hinaharap. Habang nagbabanding ang mga magkakaibigan, iniisip naman ng lalaki na sana may mga kaibigan din siyang katulad nila. Ang sumunod na kotse ay nagkakahalaga ng 900,000, nagustuhan daw ni Wang Bin ang style nito, ngunit masyado daw itong mumurahin dahil ang gusto niya daw ay nagkakahalaga ng milyon. Ilang sandali pa, ang lalaki ay dinala na sila sa kotseng pinakamahal sa kanilang store. Si Wang Bin ay napansin na nagustuhan ng dalawa ang kotse, kaya naman sinabi niyang sumakay sila kung gusto nila. Ang assistant naman ay agad pumayag na pasakayin sila sa loob ng sasakyan. Si Hong Fei ay nagustuhan ang kotseng ito, kaya naman inalok niya na din sila Wang Bin na subukan ito. Habang papunta na si Li Ping para subukan ang kotseng ito,
Tinanong naman ni Wang Bin kung magkano ang kotseng ito, kaya naman sinabi ng lalaki na nagkakahalaga ito ng 2.3 milyon. Na ikinagulat namang marinig ni Li Ping. Pati si Hong Fei ay kinabahan sa mahal ng sasakyan, kaya naman nagsisisi siyang sumakay siya dito dahil baka magasgasan daw nito ang kotse. Ang store manager ay biglang dumating at nagtataka kung anong ginagawa nila. Sinabi niya din na hindi nila mabibili kahit kailan ang kotseng ito, kaya naman pinapaalis niya na ang tatlong binata. Si Hong Fei ay nagtaka dahil bakit galit na galit daw ang store manager sa kanila. Si Wang Bin ay pinigilang lumabas si Hong Fei at sinabing magpatuloy lang ito dahil siya na daw bahalang kumaharap sa babae. Ang store manager ay muling nagalit at pinangaralan ang lalaki kung paano magtingin ng mga customer na may kakayahang bumili. Dahil sa ginawa daw nitong pag-assist sa mga walang kwentang tao, sinabi naman ng dalaga na baka patalsikin niya na ito sa trabaho. Si Li Ping naman ay sinabi din na huwag maging bastos ang babae sa kapwa-tao nito. Ang store manager naman ay muling sinabi na mga estudyante lang sila, nang gugulo lamang daw ang mga ito at nang trip, kaya naman umalis na daw sila dahil kung hindi tatawag na siya ng mga guard para paalisin sila. Si Li Ping ay pinagpatuloy ang kanyang pagsumbat hanggang sa siya ay tuluyan ng mainis. Ang ating bida naman ay binulungan si Li Ping at sinabing hayaan lang nilang magtawag ng security ang store manager. Hindi nagtagal ang mga guard ay dumating na sa lugar. Ngunit ang lalaki naman ay pinaalala na customer sila Wang Bin at hindi daw pwedeng gawin ito ng store manager. Ang dalawang guard ay niyaya ang tatlo para lumabas dahil kung hindi kakalad ka rin daw nila ang mga ito. Habang naiinis si Li Ping, iniisip naman ni Wang Bin na mukhang pamilyar ang eksenang ito. Tinanong ni Wang Bin na kung paano kung ayaw nilang umalis, kaya naman sinabi ng isang guard na bubugbugin niya sila at hihilain palabas. Ang guard ay nagtangkang hawakan ng ating bida, ngunit siya naman ay nagawang mapatalsik ang dalawang guard. Habang nagtataka ang guard sa nangyari, si Li Ping naman ay nagulat sa ginawa ni Wang Bin at tinanong kung paano ito lumakas ng sobrang lakas. Habang namamangha si Hong Fei at kumukuha ng video, ang store manager naman ay sinabing magsisisi si Wang Bin sa pananakit ng kanilang mga tauhan. Sinabi niya din na bayaran nila ang medical bills ng mga guard dahil kung hindi magpapatawag na siya ng mga pulis. Ang ating bida ay nagbato ng isang gold bar at tinanong kung sapat na nga daw ba ito para sa kanila. Ang ating bida ay sinabi din na kasalanan ng store manager ang lahat at sinabing nakuhanan daw lahat ni Hong Fei ang eksena. Ang dalaga naman ay muling sinabi na masyado ng maraming napanood na kwento ang binata dahil hindi daw siya nito maloloko sa peking gold bar. Ang isang guard ay chinek ang ginto at sinabing mukhang totoo daw ito na ikinagulat naman ng store manager. Ang dalaga ay biglang kinabahan at iniisip na mukhang anak sila ng mga mayayaman na tao. Ang ating bida ay pinaalala sa kanyang mga kaibigan na kahit sino ang pumasok sa kanilang shop sa hinaharap ay huwag silang maging bastos. Pinangaralan din ni Wang Bin ang dalaga at sinabing dahil sa ugali nito pinapapangit lang daw nito ang reputasyon ng kanilang store. Ang store manager ay muling sinabi na bully sila Wang Bin, kaya naman hindi daw sila tatanggap ng mga customer na katulad nila. Ang lalaki ay sinabi din na sumusobra na ang manager sa ginagawa nito. Ang babae naman ay napansin na mukhang lalaban na ito sa kanya, kaya naman nagpasya siya na papatalsikin niya na daw ito sa trabaho. Ang lalaki naman ay seryosong sinabi na siya na mismo ang magre-resign sa trabaho. Ang store manager naman ay sinabi din na hindi na makakapagtrabaho ulit ang lalaki sa kanilang kumpanya. Ang lalaki naman ay sinabing wala siyang balak na maging katulad ng babae, kaya naman mas maganda na daw kung magre-resign siya sa trabaho. Si Wang Bin ay inalok ang lalaki na i-assist na muna siya nito, ngunit ang lalaki naman ay sinabing hindi na siya magtatrabaho sa kumpanyang ito. Ang ating bida ay muling sinabi na laging may mga taong may hindi magandang ugali sa loob ng trabaho. Kaya naman huwag daw tumulad ang lalaki sa babaeng tungaw. Ang ating bida ay sinabi na din na gusto niyang bumili ng 3 klase ng kotseng ito na may iba't ibang kulay, ang dalawa naman ay nagulat sa sinabi ng binata. Ang store manager ay muling sinabi na mukhang nagkukunwari lamang si Wang Bin na mayaman, dahil sa mahal ng mga kotseng ito imposible daw ang sinasabi ng ating bida. Si Wang Bin naman ay pinalagay sa lalaki ang bangko ng kanilang store dahil babayaran niya na daw agad ang 3 kotse. Si Hong Fei ay binalaan din ang store manager na isisend nila ang kabastusan nito sa main branch, kaya naman matatanggal na daw ito sa kanyang trabaho mamaya. Ang dalaga naman ay hindi pa din sumusuko at sinabing magtatawag siya ng mga pulis dahil sa mga panggugulo ng mga binata sa kanilang store. Ang guard ay nagulat dahil sa may dumating daw talagang pera na nanggaling sa ating bida. Ang store manager ay agad itong tinignan na kanya namang ikinagulat dahil hindi daw talaga nagkukunwaring mayaman si Wang Bin. Habang inaalok ng ating bida ang lalaki upang magkapirmahan na sila ng mga papeles, mula sa kanilang likod naman ay biglang inaakit ang ating bida, habang siya ay humingi ng tawad sa hindi magandang ugali na pinakita niya kanina.
Si Wang Bin ay agad napatawad ang dalaga, ngunit ang dalawa naman ay naiinis pa din dahil nagbago lang daw ang ugali ng store manager nang makakita ito ng pera. Ang dalaga ay patuloy nagmakaawa at sinabing gagawin niya ang lahat para sa kanila, huwag lang siyang matanggal sa trabaho. Tinanong ng ating bida kung totoo nga daw ba ang sinabi ng dalaga, na kanya namang sinang-ayunan habang inaakit ang ating bida. Inutusan niya din ang babae na kalkulahin ang lahat ng komisyon at ibigay ang lahat ng ito sa lalaki, na kanya namang ikinatuwa, habang naiiyak agad naman siyang pumayag, habang iniisip na hindi na ulit siya manghuhusga ng tao sa panlabas na anyo nito. Habang paalis, pinaalala din ni Wang Bin na matatanggal na daw talaga ang store manager sa trabaho nito kung sakaling gumawa ulit ito ng ginawa niya kanina. Ang eksena ay nalipat sa kalsada, kung saan may 3 kotse ang tumatakbo ng mabilis. Ang 3 binata ay masayang nagmamaneho. Mula sa communication device ng sasakyan, tinawag ni Hong Fei ang ating bida, na kanya namang ipinagtaka, kaya naman sinabi niya nang nakakamangha daw talaga si Wang Bin. Simula noong nakipaghiwalay ang ating bida kay Xiaoqian, mukhang nagbago na din daw si Wang Bin. Habang sila ay nasa biyahe, may napansin din naman silang mga supercar sa kanilang harapan. Si Li Ping ay sinabing may appointment pa sila sa isang goldsmith, kaya naman kailangan daw nilang mas bilisan pa ang takbo ng kotse, na sinang-ayunan naman ng dalawa. Hindi nagtagal sila Wang Bin ay inunahan na din ang mga supercar sa kanilang harapan. Ang isang lalaki ay napansin na gusto silang unahan, habang ang isang lalaki naman ay sinabi din na makikipaglaro sila sa grupo nila Wang Bin. Hindi nagtagal ang pag-overtake nila Wang Bin ay hindi nagtagumpay. Si Hong Fei ay napansin na gustong makipagkarera ng kabilang grupo, sinabi din ni Li Ping na kaya pa nilang bilisan ang kanilang takbo. Si Wang Bin naman ay tinanong kung magaling na driver nga daw ba talaga sila. Si Hong Fei ay sinabing nakakapag-drive lang daw siya ng kotse tuwing bakasyon para mag-practice gamit ang kotse ng kanyang tatay. Habang si Li Ping naman ay nahihiya ding sinabi na pareho lang sila ni Hong Fei ng sitwasyon. Si Wang Bin ay pinigilan na ang kanyang mga kaibigan dahil wala daw silang sapat na skills para makipagkarera. Ang dalawa naman ay sumang-ayon kay Wang Bin. Agad din nilang napagtanto na bigla silang naging padalos-dalos matapos nilang magkaroon ng kaunting yaman. Ang lalaki ay nagtaka kung bakit hindi humabol ang grupo nila Wang Bin. Ang isa naman ay napansin din na walang plaka ang mga kotse nila, kaya naman mukhang kabibili lang daw nila ito. Ang dalawa ay nagtaka kung ano na ang kanilang sunod na gagawin. Ang lalaki naman ay sinabi din na siguradong hindi normal na mga tao ang grupo ni Wang Bin dahil nagawa nilang bumili ng 3 kotse sa isang bilihan. Hindi nagtagal napansin ni Hong Fei na bumabagal ang mga supercar na inunahan sila kanina. Si Wang Bin naman ay sinabing hayaan lang nila ito kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nagtagal ang lalaki naman ay sinabing may gas station sa malapit, kaya naman inalok niya sila Wang Bin na huminto na muna para makapag-usap, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Habang nakapark sa gas station ang mga supercar, ang mga tao naman ay nasiyahang makakita ng mga naggagandahang mga kotse. Si Wang Bin ay tinanong kung anong kailangan nila sa kanila. Ang lalaki naman ay nagpakilala bilang Lu Xinghua at ang kasama naman daw nito ay si Sang Wikang. Sinabi din nila na gusto nilang makipagkaibigan sa 3 binata. Matapos magpakilala ng 3, sila naman ay nakipagkamayan na din sa isa't isa. Nagtaka daw si Lu Xinghua kung bakit nga daw ba sila nagdadrive ng parehong sasakyan. Nagtaka din siya kung bakit Mercedes-Benz ang binili nilang kotse. Ang ating bida naman ay sinabi na mukhang maganda daw ito kaya niya ito binili. Habang natatawa si Lu Xinghua sa sagot ni Wang Bin, si Sang Wikang naman ay sinabi din na hindi pa siya nakakapag-drive noon ng ganitong klaseng kotse. Si Wang Bin naman ay agad ibinato ang susi na ipinagtaka naman ni Sang Wikang. Sinabi din ng ating bida na kung gusto nitong malaman kung anong pakiramdam sa kotse niya, papayagan niya naman daw itong i-drive ito. Ang lalaki ay hindi pa din makapaniwala na papayagan siya ni Wang Bin, kaya naman muli niyang sinabi na ayos lang ito para sa kanya. Ayon kay Lu Xinghua, halos lahat daw ng lalaki ay trinatrato ang kanilang kotse na kanilang mga babae, kaya naman nagulat daw sila na ipapahiram ni Wang Bin ang kanyang kotse. Si Lu Xinghua ay pinahiram din ang kanyang kotse sa ating bida. Habang sila ay paalis sa lugar, hindi naman nagtagal sila ay nasa hapagkainan na. Nalaman din ni Wang Bin na may financial strength ang 2 lalaki na kanilang nakilala. Matapos malaman ng dalawa na balak magtayo nila Wang Bin ng jewelry shop, sila naman ay namangha sa kanilang 3. Si Lu Xinghua ay namamangha daw talaga sa ating bida, kaya naman siya ay nakipagpalitan ng phone number sa kanya. Matapos ang eksena ng kanilang pag-uusap, kinabukasan, ang binata ay handa na namang bumalik sa zombie world. Siguradong magiging masaya din daw silang lahat sa masasarap na pagkain na kanyang dala, lalo na sa dala niyang van. Matapos tawagin ni Wang Bin ang kanyang system para i-transport siya, ang ating bida naman ay biglang bumagsak sa komportableng posisyon sa bathtub, na ikinatuwa namang mangyari ni Wang Bin.
Matapos niyang lumabas sa comfort room, si Miao naman ay saktong nagbibihis. Nagtaka din ang dalaga dahil nakabalik na daw pala si Wang Bin. Tinanong ng ating bida kung anong ginagawa ni Miao sa kanyang kwarto. Ang dalaga naman ay nainis, habang sumisigaw sinabi niya din naman na kwarto niya ito. Sila Guanxiao naman ay agad na alerto matapos marinig ang ingay. Ang ating bida ay nagsimulang lumabas at sinabing huwag silang mag-alala. Ang dalaga ay agad namang naging masaya matapos niyang makita ang kanyang boyfriend. Habang sila ay nagyayakapan, siya naman ay may napansin. Habang humihingi ng kiss ang dalaga, tinanong naman ni Wang Bin kung ano ang mabahong amoy na kanyang naaamoy. Si Xiao Nang naman ay natutuwang sinabi din na lumabas na lang daw ang ating bida para malaman nito ang dahilan. Mula sa labas ng gusali, ang mga mabahong patay na zombie ay nasa paligid ng gusali na ikinagulat naman ng ating bida. Si Xiao Bai naman ay sinabi din na pinatay nila ang maraming zombie para makapagsanay ng kanilang shooting skills. Ayon kay Jiang Li natatakot daw ang mga tao sa paligid na sumugod sa kanila, kaya naman patuloy lang daw silang nagpapadala ng mga zombie sa kanilang tinutuluyan. Ang ating bida naman ay namangha dahil sa galing daw ng kanilang mga kalaban na magpadala ng ganito karaming zombie. Si Miao ay nagtaka kung bakit natutuwa ang ating bida. Sinabi niya din na kung hindi lang daw nila hinihintay si Wang Bin matagal na daw silang umalis dito sa lugar na ito. Dahil sa inis ng dalaga sa kanya, si Wang Bin ay muling humingi ng sorry sa dalaga. Si Miao ay masungit namang pinatawad na din si Wang Bin dahil mukhang hindi naman daw nito sinasadya ang nangyari kanina. Si Guanxiao ay sinabi din sa binata na hindi na siya makapaghintay na makaalis dito sa lugar. Ayon kay Wang Bin bukas alis na din daw sila. Ang grupo ay nagtataka kung paano nga daw ba nakakasurvive ang grupo nila Wang Bin nang hindi lumalabas sa gusali. Ayon sa kanyang tauhan, nahanap at napadala na daw nila ang lahat ng mga zombie sa paligid. Mukhang napakarami din daw ng kanilang bala dahil hindi man lang daw sila nagpapakita ng pagkaubos ng bala. Ang leader naman ay nainis at sinabing huwag silang mawala ng pag-asa. Ayon sa kanya, pwede daw mamatay ang grupo nila Wang Bin sa mabahong amoy ng zombie sa paligid. Kaya naman kaunting panahon na lang daw ang kanilang hihintayin para lumabas sila sa gusali. Ang mga tauhan naman ay biglang natuwa sa plano ng kanilang leader at sila ay bigla na lang nagdiwang. Si Wang Bin ay biglang namula dahil mula sa kanyang harap ay may magandang dalaga. Sinabi niya din na mas gumanda si Guanxiao sa bago nitong suot na outfit. Ang dalaga ay natuwa at agad naman itong lumapit sa ating bida. Habang sila ay naghahalikan, mula sa background naman ay nasasaktan na ang dalaga sa laki ng dragon ni Wang Bin. Habang may nangyayaring kababalaghan sa ilalim ng kumot, si Miao naman ay naririnig ang mga pagsigaw ni Guanxiao sa kabilang kwarto. Namula din siya at iniisip na naiinggit siya sa ginagawa ng dalawa. Kinabukasan, habang nagbabantay ang isang lalaki, siya naman ay nagulat sa kanyang nakita. Kaya naman agad niyang tinawag ang kanilang leader. Matapos lumabas ng kanilang boss, ito naman ay nagulat matapos niyang makita ang sasakyan nila Wang Bin. Ang grupo ay nagtaka sa nangyari at napatanong kung saan nga daw ba nila nakuha ang gas para mapaandar ang sasakyan nila. Ang leader ay nainis sa nangyari dahil hindi nila magagawang mahabol ang grupo ng ating bida. Ang kanyang mga kasamahan ay malungkot din sa nangyari dahil hindi na daw makakasurvive ang kanilang grupo kung wala silang makukuhang pagkain sa eryang ito. Ang leader nila ay muling sinabi na huwag muna silang mawala ng pag-asa at i-check muna ang naging base nila Wang Bin. Mula sa isang sulok, may zombie ang naglalakad. Nagulat din ito matapos niyang makakita ng kapwa niya zombie. Matapos magkita ng dalawang zombie, sila naman ay nagsimulang lumapit sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ang lalaking zombie ay bigla na lang nasagasaan na ikinaputol naman ng ulo nito. Si Miao ay kinakabahan mag-drive dahil ngayon lang daw ulit siya nakapag-drive ng kotse sa loob ng mahabang panahon. Ang ating bida naman ay sinabing ayos lang kung magasgas ang sasakyan, kung sakaling masira daw ito may extra pa naman daw siyang kotse. Si Guanxiao ay may napansin at ito ay si Jiang Li na nagsusuka dahil sa nanibago daw siya sa pakiramdam na nasa sasakyan. Si Xiao Bai ay naiinis at tinanong si Wang Bin kung bakit nga daw ba siya nag-iwan ng pagkain sa kanilang mga kalaban. Habang sinasabi na ayaw niya daw talagang bigyan ng pagkain ang mga kupal nilang mga kalaban, si Wang Bin naman ay sinabi na pasasalamat na lang niya daw ito sa zombie na dinala nila para sa kanila dahil sa kanila nakapag-practice daw sila ng maayos. Huwag din daw mag-alala si Xiao Bai dahil marami pa naman daw silang natitirang pagkain sa kanila. Si Xiao Bai naman ay napansin din na mukhang naaawa ang ating bida sa kanilang mga kalaban. Si Miao ay nagsimulang magsalita at sinabing pagkain ni Wang Bin ang iniwan niya. Kaya naman pwede niya daw gawin ang gusto niya dito. Mula sa naging base nila Wang Bin, ang grupo ay may natagpuan na 2 sako ng bigas. Ang mga kupal ay nagtaka kung naiwan niya daw ba ito ng grupo, ngunit sinabi ng leader na imposibleng mangyari ito dahil sa sobrang halaga daw ng bigas na ito sa panahong ito.
Ang mga tauhan niya ay nagtaka dahil baka may lason daw ito, ngunit ang kanilang boss naman ay hindi sumang-ayon dahil kung gusto daw silang patayin ito, dapat agad na daw silang sumugod sa kanila. Ang grupo ay kinuha na ang bigas at sinabing ayos lang na mamatay sila sa pagkain nito. Dahil sa tagal nilang hindi nakakakain ng kanin, kahit ikamatay na daw nila ang pagkain nito. Ang leader naman ay sinabi na din na iluto na nila agad ito upang makakain na sila. Si Xiaonang ay naiinis pa din habang iniisip kung gaano kasarap ang bigas na iniwan nila. Si Wang Bin ay napansin ito, kaya naman may sasabihin daw siyang sekreto sa kanya. Ang ating bida ay ibinulong kung ano ang inilagay niya sa bigas, na ipinagtaka naman ni Xiaonang. Ang ating bida ay napangiti ng kakaiba, at sinabing nilagyan niya ito ng gamot na pampabawas, kaya naman ang dalawa ay bigla na lang napatawa. Si Miao ay nagtaka sa kanilang tinatawanan, ngunit sinabi naman ng ating bida na wala lang ito. Ilang sandali pa, sila ay nasa traffic na at sila ay dahan-dahang dumaan dito at gumawa ng paraan para makalusot. Ayon sa ating bida sila daw ay papunta sa kabilang syudad, ngunit dahil wala silang alam sa syudad na pupuntahan nila sila naman ay nag-alala. Nang sumapit ang gabi sila naman ay nagtayo ng tent para dito matulog. Sa gabi ang dalawang dalaga ang nagbabantay sa paligid habang natutulog ang lahat, habang silang dalawa naman ay natutulog sa loob ng van pagsapit ng umaga. Habang sila ay masaya sa kanilang biyahe, hindi nagtagal sila ay nakarating na rin sa syudad. Mula sa mataas na highway pinagmasdan nila ang lugar. Matapos makita ang lugar, napansin naman nila na mukhang may mga nakatirang mga tao sa syudad na ito. Ang gabi ay mabilis nang sumapit. Tinanong din ni Guanxiao kung nakatulog na nga daw ba ang mga bata, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Tinanong niya din kung nasaan nga daw ba nagpunta si Wang Bin. Sinabi naman ni Miao na pumunta ito para maglibot sa paligid. Pag-uusapan din daw nila mamaya kung dapat nga daw ba silang pumasok sa syudad. Habang pinagmamasdan ni Wang Bin ang syudad, iniisip niya naman kung dapat nga daw ba silang pumasok sa lugar. Si Xiaonang naman ay sinabi na bakit hindi na lang daw sila pumasok sa syudad. Si Jiang Li naman ay pinaliwanag na may posibilidad na may mga masasamang tao sa loob ng syudad, kaya naman hindi daw sila pwede basta na lang pumasok dito. Si Xiaonang naman ay sinabi din na lagpasan na lang nila ang syudad kung ayaw nilang makasalamuha ng masasamang tao. Si Guanxiao ay sinabi na kailangan daw ng ating bida ng ginto, pati si Miao ay sinabi din na kailangan ni Wang Bin ng ginto, dahil ito daw ang kapalit ng mga dinadala ng ating bida bilang pagkain. Kung kaligtasan niya lang ang kanyang iisipin, gusto niya daw sanang tulungan si Wang Bin na maghanap ng ginto sa loob ng syudad. Si Xiaonang naman ay matapang na sinabi na sasama siya sa paghanap ng ginto, bilang kabayaran sa masasarap na pagkain na dinadala ng ating bida. Kailangan din daw nilang sumabak sa panganib para sa kapakanan ni Wang Bin. Si Jiang Li ay natuwa sa kakaibang tapang ng bata. Sinabi din ni Jiang Li na sabihin nila sa ating bida na wala silang problema kung papasok sila sa syudad, kaya naman huwag na daw itong mag-alala. Si Guanxiao ay sinabi din na kahit anong mangyari sasama siya sa ating bida. Dahil sa pagpayag ng lahat na tulungan si Wang Bin na maghanap ng ginto at alahas sa syudad, kakausapin niya daw si Wang Bin para makatulong sila sa kanya. Ang ating bida ay nagdadalawang isip pa din na pumunta sa syudad. Dahil kulang pa daw ang kanyang pag-upgrade ng system. Natatakot din siya pumunta sa syudad dahil baka may mga grupo din dito na katulad ng mga nakalaban nila noong nakaraan. Dahil importante ang kaligtasan ng kanyang grupo sa kanya, hindi na daw siya susugal pa na pumasok sa syudad. Mula sa kanyang likod dumating ang dalawang dalaga. Sinabi niya din na sakto ang pagdating ng dalawa dahil may sasabihin daw siya sa kanila. Ayon sa ating bida iikot na lang daw sila at lalagpasan ang syudad. Si Miao ay sinabi na mukhang ito daw ang resulta ng pag-iisip ni Wang Bin buong gabi na ikinatuwa naman ni Guanxiao. Si Wang Bin ay nagtaka kung ano nga daw ba ang nakakatawa. Pinaliwanag naman ni Miao na nag-usap na daw sila at silang lahat ay pumayag na samahan ang ating bida sa syudad para mangolekta ng ginto. Ang ating bida naman ay nagtaka dahil masyado daw delikado ang pagpasok nila sa syudad. Si Guanxiao naman ay sinabing alam na nila ito, ngunit handa pa din daw sila ni Miao tulungan si Wang Bin. Ayon sa dalaga maghanap na muna daw sila ng ligtas na lugar kung saan nila iiwan sila Jiang Li at ang mga bata. Pagkatapos nito titignan daw nilang tatlo nila Miao ang sitwasyon sa syudad. Si Miao ay muling sinabi na magiging ayos lang ang lahat, ngunit ang ating bida naman ay sinabing may injury pa si Jiang Li. Kaya naman nag-aalala daw siyang iwan sila. Ayon kay Miao, alam na daw protektahan nila Xiaobai at Xiaonang ang kanilang sarili, kaya naman gamit ang kakayahan nila sa pagbaril magiging maayos lang daw sila. Si Miao ay pinaalala ang mga nagawang tulong ng ating bida sa kanila, kaya naman para na daw silang isang pamilya. Habang namumula si Wang Bin, si Guanxiao naman ay sinabing handa silang gawin lahat para sa ating bida. Ang binata naman ay natuwa at nakapagpasya ng pumasok sa syudad kasama ang dalawang dalaga. Habang nasa kampo, masaya naman silang nakabalik na ang ating bida. Habang magka-holding hands ang dalawa, sinabi naman ni Wang Bin na masaya siya ngayong gabi.
Para makapag-celebrate sa masayang pagkakataong ito, siya naman ay nagdesisyon na kumanta sila. Matapos ilabas ang gitara, namangha naman si Xiao Nang dahil sa marunong daw pala ang binata maggitara. Mula sa isang sulok, si Miao naman ay namangha at iniisip na napaka-talented ng ating bida. Habang naggigitara ang binata, siya naman ay nag-umpisa na din kantahin ang Hotel California na kanta. Habang namumula si Guan Xiao, si Xiao Nang naman ay namamangha. Si Jiang Li naman ay chill lang nakikinig sa kanta, pati na din ang dalawang dalaga. Ang gabi ay nagpatuloy habang sila ay nagkakantahan. Kinabukasan, ang tatlo ay handa nang umalis. Si Xiao Nang naman ay sinabi din na huwag mag-alala ang ating bida dahil magiging ayos lang daw sila. Pati ang bata na si Xiaoqi ay sinabi din na bilisan nilang tatlo ang bumalik dahil mamimiss niya daw silang tatlo. Habang may kinukuha sa bag si Wang Bin, siniguro naman ni Miao na babalik agad sila pagtapos ng kanilang kailangang gawin. Ang ating bida ay naglabas ng isang kahon ng sigarilyo at sinabing ubusin ito ng paunti-unti ni Mr. Li. Si Jiang Li ay nahihiyang sinabi naman na hindi niya pa nauubos ang isang kahon na ibinigay ni Wang Bin noon. Sinabi naman ng ating bida na kunin na ito ni Jiang Li upang may extra daw ito kapag naubusan na siya. Ang lalaki naman ay agad nagpasalamat. Ang tatlo ay nagpaalam na aalis na sila. Habang sila ay naglalakad, tinawag naman ng dalaga ang binata. Sinabi ni Miao na bawasan ni Wang Bin ang pagbigay ng sigarilyo kay Jiang Li dahil masama daw sa kalusugan ang laging paninigarilyo. Ang ating bida naman ay sinabi din na kapag nasa mapayapang sitwasyon na sila, babawasan niya na daw ang pagbibigay ng sigarilyo kay Jiang Li. Habang nagkakamabutihan mag-usap ang dalawa, si Guan Xiao naman ay may napansin. At sinabing may naririnig siyang tunog ng sasakyan. Habang nagpapatrol ang sasakyan, ang tatlo naman ay nasa likod ng sirang kotse. Napansin din nila ang gumaganang sasakyan ng grupo at ang mga sandata nito. Dahil sa mga taong ito, mahihirapan daw silang makakuha ng ginto sa lugar na ito, kaya naman ang dalaga ay sinabing patayin muna nila ang mga kalaban. Habang iniisip na napakalupit ng dalawang babae, sinabi naman ni Wang Bin na makipagpalit na lang sila ng mga pagkain kapalit ng ginto. Ang dalaga naman ay nag-alala dahil baka mga walang awa na killer daw ang mga tao dito, dahil sa simpleng pagkain maaari na daw silang magpatayan at mag-agawan. Ayon kay Wang Bin, huwag silang mag-alala dahil saktong kailangan niya daw ng dalawang makakasama sa kanyang plano. Habang patuloy nagpapatrol ang grupo, ang lalaki naman ay napansin si Wang Bin at Miao. Agad ding pinaharap ng lalaki ang dalawa at sinabing huwag silang gagalaw ng masama. Matapos nilang lumingon, ang grupo naman ay sinabing babarilin nila ang dalawa kapag kumilos sila ng masama. Mula sa itaas ng isang gusali, si Guan Xiao naman ay nakaabang para bumaril kung sakaling may mangyaring masama sa kanilang plano. Habang nagpapanggap na survivor sa kabilang syudad, sinabi naman ni Wang Bin na naghahanap sila ng lugar na matutuluyan. Ayon sa ating bida, gagamitin daw nila ang kanilang dalang pagkain para ipambayad at makapasok sa base ng kalaban. Ayon kay Kalbo, lagi daw may pumupuntang mga tao sa kanila para makapasok sa kanilang ligtas na base. Sinabi niya din na kung gusto nilang makapasok, dapat may pambayad daw ito sa kanila. Ang ating bida naman ay agad sinabi na meron silang pambayad. Ang isang lalaki ay napansin ang magandang dalaga at nagsimula niya itong titigan, kaya naman tinanong ni Miao kung anong kailangan nito sa kanya. Ang lalaki ay napansin na medyo matapang ang dalaga, siya ay bigla ding nakaamoy ng hindi maganda at ito ay nanggagaling kay Miao. Dahil sa sama ng amoy ng dalaga, sila naman ay agad nandiri sa kanya. Matapos kunin ang kanilang bag, napansin naman nilang may maganda itong nilalaman, habang si Wang Bin naman ay nakiusap na huwag kunin lahat ng mga lalaki ang kanilang pagkain. Ang lalaki ay hindi pumayag na magtira ng supplies ng dalawa, kaya naman balak niya din daw kunin ang bag ng dalaga. Matapos mabuksan ang laman ng bag, sila naman ay namangha dahil may natagpuan silang mukhang masasarap na tinapay. Ayon sa mga lalaki, pwede na daw ito bilang bayad, kaya naman makakapasok na daw sila sa kanilang base. Na ikinatuwa naman ni Wang Bin, si Miao ay iniisip din gumana ng maayos ang plano ng ating bida at nakatipid sila sa oras para makapasok sa base ng kalaban. Ang eksena ay nalipat ilang minuto na ang nakaraan. Ang dalaga ay sinabing kumilos na sila dahil sa kanina pa daw nakaabang sa taas ng gusali si Guan Xiao. Ang ating bida naman ay sinabi sa dalaga na sobrang ganda nito. Si Miao naman ay namula at tinanong kung ano ang kinalaman nito sa kanilang misyon. Muling sinabi ni Wang Bin na sa ganda ni Miao siguradong maaakit niya ang mga lalaki. Ngunit kapag nilagay nila ang bagay na ito, siguradong hindi daw sila gagalawin ng mga lalaki. Nagtaka ang dalaga kung ano ito, kaya naman sinabi ng ating bida na ito ay bulok na tofu. Matapos itong maamoy ng dalaga, siya naman ay biglang nasuka at nandiri. Habang naglalakad ang dalawa, napansin naman nila na mukhang ito na ang shelter na tinutukoy ng grupo kanina. Mula sa speaker tinanong niya ang dalawa kung sino sila, kaya naman ang ating bida ay muling sinabi na naghahanap sila ng shelter. Mula sa pintuan ng gate, may lumabas na mga kalalakihan,
at sinabing itaas ng dalawa ang kanilang mga kamay. Si Wang Bin ay nakiusap na huwag silang barilin ng mga lalaki dahil wala na daw silang dalang pagkain. Mula sa likod ng mga lalaki ang isang babae naman ay nagsalita at tinanong kung may dala nga daw ba silang ID card. Ang binata naman ay sinabing matagal na silang walang ID. Matapos bigyan ng papel upang isulat ang kanilang pagkakilanlan, ang matabang babae naman ay nagtaka dahil bakit napakabaho daw nila. Si Wang Bin ay sinabi naman na medyo matagal na silang hindi nakakaligo, kaya naman medyo mabaho na daw sila. Ang babae ay muling sinabi na kailangan nilang sumunod sa mga patakaran nila sa oras na makapasok na sila sa loob. Habang sinasabi ng matabang babae na kailangan ng dalawa na magtrabaho kay Ginny, siya naman ay kinikilig habang iniisip ang itsura ng kanilang boss. Tinanong ng ating bida kung anong trabaho ang kanilang gagawin. Ayon sa matabang babae, maraming klaseng trabaho sa kanilang base. May tinatawag din silang gold Yi coin na nagsisilbing pera sa loob ng kanilang base. Dahil sa perang pinakita ng babae, si Wang Bin naman ay naintriga at mas lalo pang gusto nang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nagpasalamat din siya sa babae at tinawag itong manang, na ikinainis naman ng babae. Ayon sa kanya, kailangan nilang magtrabaho ng maayos at marangal. Bawal din daw sa loob ng base ang gumawa ng masama sa kapwa nila dahil papatayin daw sila agad kapag sila ay nahuling gumagawa ng masama. Ang dalawa naman ay agad nagpaliwanag dahil hindi naman daw sila gagawa ng masamang bagay. Hindi nagtagal sila ay nakapasok na sa loob ng base. Ang ating bida ay napansin agad na napakaligtas sa lugar na ito, pati si Miao ay sinabi din na makakatulog sila dito ng tahimik nang hindi nag-aalala sa mga zombie. Habang sinasabi ng ating bida na kailangan nila agad madala ang kanilang mga kasamahan dito sa lugar, ang dalaga naman ay may napansin na kakaiba, at ito ay ang mga taong madungis at may napakapayat na pangangatawan. Mula sa sulok napansin din nila ang isang area na mukhang pinagtatamnan ng mga tao dito sa base. Siguradong kontrolado lang din daw ang pamimigay nila ng pagkain dahil sa payat ng karamihan ng tao dito sa loob ng base. Mula sa isang sulok may nakapansin sa kanilang mga baguhan. Tinawag niya din ang dalawa dahil nandito daw siya para mahanapan sila ng trabaho sa base. Ang binata ay inalok na din si Miao para lumapit sa lalaki. Sila ay nagpakilala bilang baguhan sa base at tinanong kung ano nga daw ba ang trabaho na pwede para sa kanila. Ayon sa lalaki may halos 300 na tao sa kanilang base at siya din daw mismo ang naghahanap ng trabaho para sa lahat. Ang lalaki ay nagbigay ng papel at sinabing ito ang listahan ng mga pwedeng trabaho. Matapos makita ang listahan nakita naman ni Wang Bin na napakaraming klaseng trabaho sa listahan. Ang lalaki ay sinabi din na pumili lang sila ng isa na kung saan sa tingin nila ay kaya nilang gawin. Ayon sa kanya na kailangan nila ng pera sa loob ng base, kaya naman hindi daw sila makakasurvive dito nang hindi nagtatrabaho. Tinanong ng ating bida kung ano nga daw ba ang pinakamurang renta ng tirahan sa lugar na ito. Ang lalaki naman ay sinabing 5 gold coins sa loob ng 12 hours. Ang dalawa naman ay nagulat sa presyo dahil ang minimum na sahod sa base ay tanging 6 gold coins lamang. Ayon sa lalaki hindi siya ang nagbibigay ng presyo, kaya naman huwag daw silang magreklamo sa kanya. Sinabi din niyang naniningil siya ng 2 coins kapag matagumpay niya silang mahanapan ng trabaho. Muling nagulat ang dalawa dahil sa ganitong paraan matutulog na lang daw sila sa gilid ng bangketa. Ang lalaki naman ay pinaalala sa dalawa na huwag silang matutulog sa labas dahil sa pagsapit ng gabi hindi na daw ligtas sa labas. Ang ating bida ay nagtaka dahil sinabi ng matabang babae ay bawal ang gumawa ng masama sa loob ng base. Ang lalaki naman ay pinaliwanag na napakapayat ng mga tao sa basing ito at ang tanging nakakakain lamang ng tama ay ang mga tauhan ni Ginny. Habang tumatagal kapag nagtrabaho sila dito, katulad ng iba magiging kasing payat na din daw nila ang mga nakikita nilang tao. Ang lalaki ay may kwento din sa dalawa. Ayon sa kanya, may isang lalaki noon ang ginastos ang lahat ng kanyang pera sa pagkain, kaya naman wala na itong natuluyan pagsapit ng gabi. Ito ay may nakitang tagong eskinita at siya ay nagpa siyang magpalipas ng gabi dito. Ang lalaki ay nagulat dahil kinabukasan ay naputol na ang kanyang mga binti. Siya ay bigla na lang napasigaw at sinasabi na nakakapangilabot ang eksenang yon. Ang reaksyon naman ng dalawa ay tila hindi naniniwala. Ang ating bida ay tinanong kung paano hindi nagising ang lalaki habang pinuputol ang binti nito. Ang lalaki naman ay sinabi din na gawa-gawa lang ang kanyang kwento, ngunit delikado daw talaga sa lugar na ito kapag sapit ng gabi. Ang ating bida naman ay nagpa siyang maging bodyguard ang kanyang trabaho dahil ito daw ang may pinakamalaking sahod sa listahan, pati si Miao ay pagiging bodyguard din ang pinili. Ang dalawa naman ay nagkatinginan at agad na pagtanto na ito ang pinakamagandang trabaho upang malaman kung nasaan nila itinatago ang mga ginto. Dahil sa walang masel ang ating bida maliit lang daw ang tsansa nito para maging bodyguard. Habang ang babae naman ay alanganin din daw sa trabahong ito.
Ang lalaki ay napansin din ang napakaganda at sexy na katawan ni Miao, kaya naman nirekomenda ng lalaki na maging dancer na lang ito para kay Jinyi. Ang lalaki ay sinabi din na may libangan si Jinyi na tinitipon ang mga magagandang babae at nagsasagawa ng bikini party. Si Miao naman ay biglang namula habang iniisip ang sinasabi ng lalaki. Ang ating bida naman ay pinagpilitan na pagiging bodyguard ang kanilang gustong trabaho. Kung hindi daw nila makukuha ang trabahong ito, aalis na lang din daw sila sa lugar na ito. Dahil sa kulit ng dalawa, ang lalaki naman ay sinabing gagawa siya ng paraan para maipasok sila sa trabaho. Kaya naman bumalik na lang daw sila bukas. Si Wang Bin ay naiinis pa din dahil sa pagrekomenda ng lalaki kanina na maging dancer si Miao. Ang dalaga ay napahinto sa paglalakad at sinabi na kung hindi siya matanggap sa pagiging bodyguard, pwede na lang daw siyang maging dancer para kay Jinyi. Ang ating bida naman ay galit na galit at muling sinabi na hindi pwede. Ang dalaga ay nagtaka kung bakit kakaiba ang reaksyon ng ating bida. Si Wang Bin ay bigla na lang naiyak dahil sa hindi niya pa daw nakikitang walang suot ang dalaga, kaya naman hindi niya daw papayagan ang ibang lalaki na gawin ito kay Miao. Ang dalaga ay agad namang sinapak si Wang Bin dahil sa pagkamanyakol nito. Mula sa isang sulok ay may parating, ayon sa mga tao parating na si Jinyi, at oras na din daw para magkaroon sila ng pagkain. Ang dalawa ay napansin din na mukhang parating na ang kanilang target. Habang palapit ang mga tao sa sasakyan, ang mga lalaking may baril naman ay agad silang pinigilan. Mula sa bubong ng kotse si Jinyi ay nagsimulang lumabas, habang ang ating bida naman ay napansin na mukhang mamahalin ang baston na hawak nito. Matapos makita ang dalawang makinang na gemstone, si Miao ay sinabi din naman na napakaganda nito. Ang ating bida ay sinabi din na siguradong kukunin niya ito, kaya naman sinabihan siya ng dalaga ng good luck. Ayon kay Jinyi, oras na daw para kumain ang mga tao sa kanyang base. Si Jinyi ay isang pandak at aroganteng tao. Habang sinasabi na ang mga masisipag lang daw magtrabaho ang pwedeng kumain, ang mga tao naman sa paligid ay excited na at handa nang magbayad para makakuha ng pagkain. Si Wang Bin ay inakalang isang matipunong lalaki ang kanilang leader, ngunit isa lang daw pala itong pandak. Ikinagulat din nilang dalawa ang reaksyon ng mga tao sa paligid dahil mas malala pa daw ito sa mga zombie. Ayon kay Miao, nagawa niya na noong mahuli ang leader na ito, ayon sa kanya isang makapangyarihang tao na daw noon si Jinyi. Ang pandak na tao ay inutusan ang mga tao na pumila ng maayos upang makakuha sila ng kanilang pagkain. Ang isang babae ay nagbayad ng pandalawahang sabaw, ngunit ang lalaki naman ay sinabing kulang ang pera ng babae para makabili ng dalawang sabaw. Ayon sa babae, sakto naman daw ang perang dala niya para sa dalawang mangkok ng sabaw. Ayon sa lalaki, tinataya daw ng mga tauhan ni Jinyi ang pagkuha ng pagkain sa labas ng base, kaya naman hindi na daw nakakapagtaka kung magmahal ang mga presyo. Habang nakikiusap ang babae, dahil sa ilang araw na daw silang hindi nakakakain ng kanyang anak, ang mga tao naman sa likod ng pila ay nagsimulang magreklamo sa tagal nito. Matapos umalis ng babae sa pila, ang ating bida naman ay naawa at napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao sa loob ng lugar na ito. Habang nagpapatuloy ang pila, ang babae naman ay nakiusap na dagdagan ang kanyang sabaw. Habang naglalagay ang lalaki, sinabi niya namang wala siyang karapatan para dagdagan ang serving ng pagkain ng babae. Matapos umalis ng babae at pumunta sa sulok, siya naman ay pinipilit kumain ang kanyang sanggol na anak. Habang naglalakad palapit si Wang Bin, napansin naman ito ng babae. At sinabing huwag itong lumapit at magtangkang kunin ang kanilang pagkain. Ang ating bida naman ay naglabas ng mga tinapay at sinabing gusto niya itong ibigay sa mag-ina. Ang babae naman ay agad tumanggi sa alok at agad tumakbo palayo, habang ang sabaw naman nito ay natapon na din. Ang ating bida ay nagtaka dahil mukhang gutom na daw ang babae, ngunit bakit daw ito tumanggi sa kanyang pagtulong? Si Miao ay sinabi na din na may kakaiba sa lugar na ito. Habang nakapila ang apat na lalaki, sinabi naman nilang gusto nilang sumama sa Pioneer Group. Ang isang lalaki ay lumapit kay Jinyi at sinabing magagamit nila ang mga ito bukas. Siya ay pinaalala din sa apat na delikado ang pagsali sa Pioneer Group. Ngunit sila naman ay gusto pa ding sumama dahil nabalitaan nilang makakatanggap sila ng tinapay bilang kapalit na sinang-ayon naman ni Jinyi. Hindi nagtagal ang tinapay ay ibinuhos na ng lalaki. Matapos nila itong makita, sila ay nagulat at agad namang nagunahan para makakuha ng tinapay. Habang pinag-uusapan nilang papatayin ang apat kapag tumakas ang mga ito, ang isang lalaki naman ay dumating sa eksena. At agad naman itong nakilala ni Jinyi bilang si Danzo. Tinanong niya din kung ano nga daw ba ang ginagawa niya dito. Habang naiinis ang lalaki sa tagal nitong sumagot, si Jinyi naman ay sinabihan na mag-relax lang ito. Si Danzo ay biglang lumuhod at nagmakaawa, at nakiusap na iligtas nito ang kanyang kapatid na babae dahil handa daw ulit siyang magtrabaho para kay Jinyi. Ang pandak ay muling sinabi na magpaliwanag ng maayos si Danzo upang mas maintindihan niya ang sinasabi nito.
Si Danzo ay sinabing ilang araw nang may lagnat ang kanyang kapatid, kaya naman gusto niya daw ang tulungan siya ni Jinyi para magamot ang kanyang kapatid. Ang matabang lalaki naman ay sinabing hindi niya lang mapapagaling ang kanyang kapatid, dahil kaya din daw nitong busugin ang kanyang kapatid. Si Danzo naman ay sinabing 15 years old pa lang ang kanyang kapatid, kaya naman hindi daw ito pwedeng maging isa sa mga babae ni Jinyi. Matapos niyang lumapit kay Danzo, pinaalala niya naman na isa siyang negosyante, kaya naman gusto niya daw laging may kapalit sa kanyang mga ginagawa. Ayon kay Jinyi, pwede na daw ialay ni Danzo ang kanyang sarili sa kanya, sumali daw ulit ito sa Pioneer Group bukas. Kapalit nito gagamutin daw nito ang kapatid ni Danzo. Ang lalaki ay agad namang pumayag dahil sa wala na siyang pagpipilian. Ang lalaki ay sinabi din na pagbalik nila galing sa misyon magpapadala agad siya ng doktor sa kapatid niyang babae, kaya naman mag-report daw ito bukas, pagtapos ng misyon ni Danzo. Matapos umalis nila Jinyi, ang mga tao naman sa paligid ay hindi inaasahan na muling sasali si Danzo sa Pioneer Group. Ayon sa mga tao sa paligid, para na daw itong nagpakamatay sa pagsali ng Pioneer Group. Mula sa bulungan sa paligid, swerte pa daw si Danzo dahil sa nagawa nitong makasurvive mag-isa noong sumali siya sa Pioneer Group noong nakaraan. Habang inaalagaan ni Danzo ang kanyang kapatid, siya naman ay sinabing gagaling na bukas ang kanyang kapatid dahil sa may darating na daw na doktor bukas. Nangako din siya na hindi na ulit kakain ang kanyang kapatid ng maruming pagkain upang hindi ito magkaroon ng sakit sa hinaharap. Ang kanyang kapatid ay sinabihan siyang huwag na ulit lumabas ng base dahil sa masyado daw delikado. Kaya naman si Danzo ay nagsinungaling na hindi siya lalabas ng base dahil bodyguard lang daw ang kanyang trabaho. Matapos may kumatok sa pintuan, nagtaka naman si Danzo kung sino ito. Ang pintuan ay biglang natumba at ang may kagagawan nito ay si Wang Bin. Hindi niya din daw akalain na madali na lang masisira ang pintuan, kaya naman ayusin niya na lang daw ito mamaya. Si Danzo ay naging alerto at tinanong kung pinadala nga daw ba sila ni Jinyi. Ayon kay Wang Bin, baguhan sila sa base na gusto lang tumulong dahil sa may gamot daw sila para sa kanyang kapatid. Si Miao ay agad napansin ang batang babae at napagtantong malala na ang kalagayan nito. Nagtaka din si Danzo kung bakit nga daw ba sila magbibigay ng isang napakahalagang gamot sa kanila. Si Miao ay nagsimulang lumapit, kaya naman binalaan niya itong huwag lumapit sa kanila. Hindi daw siya nananakit ng babae, ngunit para sa kaligtasan ng kanyang kapatid sasaktan niya daw si Miao. Ang dalaga ay nagalit sa kanya at muling pinaalala na nandito sila para tulungan ang kanyang kapatid. Si Danzo ay napagtanto na mukhang gusto daw talaga nilang iligtas ang kanyang kapatid. Si Wang Bin ay sinabi din na may gusto siyang itanong sa lalaki, ngunit kailangan na daw muna nilang iligtas ang kapatid nito. Hindi nagtagal si Danzo ay nakiusap ng iligtas nila ang kanyang kapatid. Matapos makalapit ni Miao sa bata, naramdaman niya naman ang sobrang init ng katawan ng bata. Tinanong ni Miao kung pinalamig nga daw ba ni Danzo ang katawan nito, ngunit ang lalaki naman ay walang ideya sa sinasabi ng dalaga. Si Miao ay muling pinagalitan ang lalaki dahil hindi man lang daw ito marunong ng basic na pag-aalaga ng may nilalagnat na tao. Agad niya ding tinawag si Wang Bin para ilabas ang mga gamot. Matapos niyang utusan si Danzo na kumuha ng tubig, sinabihan niya naman ang dalawa na lumabas na muna. Ilang sandali pa, nawala na ang matinding init sa katawan ng bata, na ikinatuwa naman ng dalaga. Matapos tawagin papasok ang dalawa, si Danzo naman ay nagpasalamat sa paggamot ng dalaga sa kanyang kapatid. Matapos niyang lumuhod sa harapan ng dalawa, si Danzo naman ay sinabing iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Ang dalawa naman ay hindi siningil ang lalaki dahil maliit na bagay lang daw ang kanilang ginawa. Matapos makatayo ni Danzo, siya naman ay muling sinabi na seryoso siyang handang bayaran ang dalawa sa kabutihan nila. Si Wang Bin naman ay napansin na matagal nang nakatira si Danzo sa lugar na ito, kaya naman may mga gusto daw siyang itanong sa lalaki. Si Danzo naman ay nagtaka dahil ang akala niya ay may ipapapatay sila sa kanya. Matapos magpakilala ng dalawa, si Danzo ay nagpakilala din naman at sinabing handa siyang sagutin ang lahat ng tanong nilang dalawa. Ang ating bida ay binigyan ng coke si Danzo at sinabing mag-relax na muna ito. Ang lalaki naman ay nagtaka at napagtantong coke nga daw talaga ang kanyang hawak. Dahil sa pagkagulat at ingay ni Danzo sa inumin, sinabihan naman siya ng dalawa na huwag itong maingay. Ang lalaki ay itinabi ang inumin sa kanyang kapatid at sinabing ibibigay niya ito dahil paborito ito ni Xiaolu. Dahil sa pinapakitang ugali ni Danzo sa kanyang kapatid, siguradong hindi daw ito masamang tao. Tinanong ni Miao kung isa nga daw bang warrior noon si Danzo, na kanya namang sinang-ayunan at sinabing isa siyang sundalo noon. Napansin din ni Miao na mukhang marami ng experience si Danzo sa pakikipaglaban. Ang lalaki naman ay sinabing isa siyang special soldier noon, ngunit maaga siyang nag-retire dahil sa kanyang mga injury. Napagtanto din ni Wang Bin na kaya daw pala gusto ni Jinyi si Danzo. Napansin din ng ating bida ang sugat nito sa mukha at tinanong kung anong dahilan nito.
Ayon sa lalaki, nakuha niya ang peklat na ito noong nasa Pioneer Group siya at sinabing kagagawan din daw ito ng zombie. Hinala din ni Wang Bin na ang Pioneer Group daw ang siyang nangunguha ng food supply nila sa labas ng base. Si Danzo naman ay sinabing hindi daw talaga ang pagkain ang hanap nila sa labas ng base dahil may sapat naman daw na pagkain sila Jinyi at mga tauhan nito. Ayon kay Danzo, lumalabas daw ang Pioneer Group at ang grupong binuo ni Jinyi para maghanap ng ginto. Si Wang Bin naman ay napagtantong mahilig sa gold si Jinyi. Ayon kay Danzo, mahilig daw si Jinyi sa mga babae at pera. Matapos magkaroon ng mga zombie sa mundo, hindi daw nagbago ang kanyang ugali at nagpatuloy mag-ipon ng mga ginto. Dahil sa matinding hilig niya sa ginto, ginto na din daw ang mga kagamitan nito sa kanyang bahay. Ayon kay Miao, marami na daw itong nagawang kasalanan noong nagawa niya itong mahuli. Ayon sa dalaga, sinubukan din daw siya noon harasin ni Jinyi. Gamit ang kanyang yaman at mga koneksyon, sinabi ni Jinyi na makakalabas siya agad sa kulungan. Kaya naman inalok niya si Miao na kanyang maging babae sa hinaharap. Si Wang Bin naman ay biglang nainis matapos marinig ang kwento. Kahit nasa loob daw ito ng kulungan, nagawa pa din daw nitong makagawa ng mga masasamang bagay sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Hindi din daw akalain ni Miao na makakasurvive si Jinyi sa apocalypse at magpapatuloy sa kanyang mga gawain noon. Tinanong ni Danzo kung gusto nga daw bang labanan ni Wang Bin ang ating bida. Sinabi niya din na hindi lang sila may sapat na pagkain dahil malalakas din daw ang kanilang mga sandata tulad ng tangke. Tinanong ng ating bida na kung bakit hindi sumama si Danzo at ang kapatid nito sa puder ni Jinyi upang masiguro ang kanilang kaligtasan at hindi magutom. Si Danzo naman ay sinabi din na ibang klaseng pagkain ang kinakain ng mga tauhan ni Jinyi sa kinakain ng mga normal na tao sa loob ng base. Si Wang Bin naman ay naghinala na malamang karne ito ng daga na sinang-ayunan naman ni Danzo. Dahil sa hirap ng pamumuhay ng mga tao sa loob ng base, sumasali na lang daw sila sa Pioneer Group para makatanggap ng expired na tinapay. Dahil sa nanghihina na ang mga taong ito, inaalay na lang daw nila ito sa mga zombie upang maging kanilang human shield sa mga zombie. Matapos niyang sumali noon sa Pioneer Group, napagtanto niya kung gaano kadelikado ang trabahong ito dahil sa nagiging pain lamang daw sila sa mga zombie at sa Corpse King. Ang dalawa ay nagulat sa binanggit na zombie ni Danzo. Kaya naman nilarawan niya ang itsura nito at sinabing mas malakas ito ng mas maraming beses sa isang normal na zombie. Si Danzo ay agad tumakbo matapos maramdaman ang panganib, ngunit nagawa siya noon na maabutan ng Corpse King. Ayon sa kanya, mukhang ang zombie na ito ay nasisiyahan na pahirapan ang katulad nilang mga tao dahil imbes patayin siya nito, nilagyan lamang daw siya nito ng sugat na peklat sa kanyang mukha. Ang alam ni Jinyi ay nagawa niyang mapatay ang King Corpse noon. Kaya naman lagi daw siyang inaalok ni Jinyi na sumama sa Pioneer Group. Si Wang Bin ay sinabing maswerte daw palang nakaligtas si Danzo noon sa King Corpse. Ang ating bida ay tinawag ang kanyang system sa kanyang isipan para tanungin ito tungkol sa King Corpse. Ngunit ang system naman ay sinabing kulang pa ang kanyang upgrade para maibigay ang impormasyon tungkol sa King Corpse. Ang ating bida naman ay nainis dahil kung sakaling nakaharap niya daw noon ang mutant zombie, siguradong mamamatay siya. Ayon kay Danzo, may isa pa siyang gustong sabihin, dahil ang mga namamatay na tao sa Pioneer Group ay ginagawa daw na pagkain upang ipakain sa mga taong nasa kanilang base. Ang dalawa naman ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Ayon kay Danzo, may iwasan niya daw sana ang kumain ng karne ng tao kapag nanatili siya sa puder ni Jinyi, ngunit ang kanyang kapatid ay nananatiling kumakain nito dahil sa siya lang daw ang may pakinabang kay Jinyi. Ayon kay Danzo, lumalabas daw siya palagi ng base upang maghanap ng mga gulay o kung anuman na pwede nilang makain upang makasurvive sila ng kanyang kapatid. Ang ating bida naman ay agad na intindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon ng dalawa. Ayon kay Wang Bin, maglalabas siya ng karne ng manok at iba pang ingredients upang makapagluto si Miao ng tinola. Si Danzo naman ay nagulat nang malaman na may karne ng manok ang ating bida. Si Wang Bin naman ay sinabi din na may iba't ibang klase siyang dalang pagkain sa kanyang bag. Gamit ang kanyang item box, ang binata ay nakapaglabas ng mga ingredients para makapagluto ng tinola. Si Danzo ay nagulat dahil sa kakaibang mga laman ng bag ni Wang Bin. Tinanong ng ating bida na kung tutulong nga daw ba si Danzo sa kanila matapos nilang bigyan sila ng malinis na makakain. Ang lalaki naman ay sinabing niligtas nila Wang Bin ang kanyang kapatid, kaya naman handa daw siyang tumulong sa kanila. Ang ating bida naman ay natuwa sa pagtulong sa kanila ni Danzo dahil kailangan daw talaga nila ng makakasamang kabisado ang base na ito. Sinabi din ni Danzo na nagsasawa na siya sa pamumuno ni Jinyi, kaya naman handa daw siyang tulungan sila Wang Bin na pabagsakin ang pamumuno nito. Ang ating bida ay sinabi din na kailangan na muna nilang ipunta sa ligtas na lugar ang kanyang kapatid. Matapos sabihin ang lugar na kung nasaan si Guanxiao. Si Danzo at ang kapatid naman nito ay balak lumabas ng base upang maghanap daw ng makakain.
Dahil sa normal na ang nagiging paglabas ni Danzo para maghanap ng makakain, ang mga bantay naman sa base ay madali lang silang pinalabas. Matapos makarating sa lugar na kung saan sinabi ni Wang Bin, mula sa likod naman nila ay lumitaw si Guan Xiao at sinabing huwag silang gagalaw ng masama. Nagtaka din ang dalaga dahil bakit daw suot ng babae ang damit ni Wang Bin. Si Danzo naman ay sinabing pinadala sila ng ating bida para pumunta kay Guan Xiao. Matapos makita ang mensahe na dala ni Danzo, nakumpirma naman ng dalaga na totoong pinadala sila ni Wang Bin. Ilang sandali pa sa kampo nila Jiang Li, si Xiaolu ay inaalagaan na ng dalaga. Sinabi niya din na sila na ang bahala sa kapatid ni Danzo, na kanya namang ipinagpasalamat. Si Jiang Li ay napansin na kahina-hinala si Danzo, kaya naman tinanong niya si Guan Xiao kung may tiwala daw ba siya sa lalaki. Ang dalaga naman ay sinabing si Wang Bin ang nagpadala sa kanila, kaya naman gumaan na ang pakiramdam ni Jiang Li matapos malaman na si Wang Bin na ang nangilatis sa dalawa. Mula sa base ni Jinyi, sila Danzo ay nakabalik na. Hindi nagtagal ang dalawa ay masaya nang nagkita at sinabing na-miss nila ang isa't isa. Dahil sa pagdating ni Guan Xiao magpo-focus na daw sila sa ngayon sa paggawa ng plano kung paano nila papabagsakin si Jinyi. Mula sa gusali nandito daw si Jinyi pati na din ang mga tauhan nitong may malalakas na sandata. Mula sa entrance ng gusali may 20 na tauhan daw na nagsasalitan para magbantay. Mula sa second floor ng gusali ay mas mahigpit na naman daw sa pagpasok, kaya naman mahihirapan daw silang makapasok sa gusaling ito.